Good day, everyone. So, our group will be presenting the topic Information Age and pag-uusapan natin kung paano nga ba yung digital connectivity nag-shape ng society. Alamin din natin kung ano nga ba yung mangyayari sa susunod na henerasyon. So, para sa ating objectives, pag-uusapan natin is number 1, defining the information age. Pangalawa, current solutions and innovations, kung ano nga ba yung meron tayo ngayon. And pangatlo, ano yung mga future developments na pwedeng mangyari. And number 4, protecting society and the planet. So ngayon, proceed tayo sa number 1, defining the information age. So first, what exactly is the information age? So the information age is a period from late 20th century hanggang sa present. So where information itself became society's most valuable resource. So kung dati, ang economy mostly depended on factories, machines, and manufacturing, ngayon naman is iba na. So information, knowledge, and data have become just as important, sometimes even more valuable than physical products. So nangyayari ang shift na ito because of continuous development of computers, the internet, and digital technologies. So dahil dito, people can now create, store, process, and share information almost instantly, kahit nasa iba't ibang parts pa tayo ng mundo. So in simple terms, if the industrial age was all about producing goods, ang information age naman is all about producing, managing, and using information. So that's why almost everything we do today, whether it's studying, online banking, shopping, communication, or even entertainment, relies on digital information. So before we reach in information age, we first had the industrial age. So this was the time when machines and factories completely changed how products were made. So instead of paggawa ng products by hand, industries started using machines, making production much faster and more efficient. So kaya noong panahon na yon, yung economic growth mainly depended on manufacturing and industrial production. So next naman is computer age, which started around the 1970s. So this was when personal computers became more common in schools, offices, and even homes. So dahil sa computers na ito, mas naging mabilis ang paggawa ng documents, calculation, record keeping, and storing information. So di na kailangan manumanuhin lahat, kaya work became faster and more organized. So they came the internet age during the 1990s. So the internet connected millions of computers around the world, making communication and access to information much easier. So kung dati, kailangan pa natin pumunta ng library para mag-research, ngayon, we can simply search online and get information much easier. So this was also the beginning of emails, website, and online communication that connected people globally. So after that, we entered the mobile and social age during the 2000s hanggang 2010. So because of smartphones became more affordable and social media platforms became popular, people were now connected almost all the time. So di na natin kailangan maghintay na makauwi bago makapag-internet. We can already browse, message, watch videos, or even study using your phone anytime and anywhere. So social media also changed how people communicate, share ideas, and even promote businesses. And finally, we are now entering the AI age, or the artificial intelligence. So AI allows computer to learn from data, recognize patterns, and even assist people in making decisions. So for example, apps like ChatGPT, Google Maps, Netflix, and YouTube all use AI. So napapansin natin na they recommend content based on what we usually watch or search. So instead of simply following commands, AI can actually analyze information and provide smarter and more personalized results. So the first characteristics is digitalization. So digitalization means converting information and everyday activities into digital form. So in other words, yung mga bagay na dati physical lang, ngayon pwede na silang maging digital. For example, instead of carrying cash, many people now use GCash or PayMaya or online banking. So ganun din sa schools, which is instead of submitting printed documents, most files uploaded through G-Class or G-Drive. So because of digitalization, information become easier to store, organize, edit, and share with other people. So the second characteristics is hyperconnectivity. So hyperconnectivity means people, devices, and systems are continuously connected through the internet. So dahil dito, communication became much faster. Kahit nasa ibang country ang family, friends, or workmates natin, we can still communicate instantly through Messenger, Zoom, Gmail, or other online platforms. So basically, distance is no longer a major barrier when it comes to sharing information. So the third characteristics is information's abundance. So every day, billions of pieces of information are uploaded online. So from news articles and research papers to social media posts and videos. So maganda ito kasi yung information is very accessible. Pero at the same time, may challenge din siya. Since anyone can post online, hindi lahat ng information na nakikita natin is accurate or reliable. That's why it is very important to fact check first and make sure na we're getting information from credible sources before believing or sharing it. So the last characteristics is automation and artificial intelligence. So automation means technology can perform repetitive tasks automatically with little or no human intervention. So meanwhile naman, yung AI goes a step further because it can analyze data, learn patterns, and even make recommendations. So for example, kapag nag-recommend yung YouTube ng videos na gusto mo panoorin, or kapag yung Google Maps is nag-suggest ng fastest route, or when customer service replies using chatbots. So those are examples of automation and AI. So ang goal nito is make tasks faster, more efficient, and more convenient for the people. So
To summarize, the information age is a period where information became one of the most valuable resource in the society. So through digitalization, hyperconnectivity, information abundance, and automation with AI, technology was completely changed the way we communicate, study, work, and live. So as a student, hindi lang enough na marunong tayong gumamit ng technology. So we can also learn how to evaluate information critically, use digital tools responsibly, and adapt the continuous changes brought by technology. So that's all. So next tayo, nasa part 2, which is the current solution and innovation. So meron ditong tanong, no, how is the world keeping up with the information age? Unang-una, meron tayong tatlong current solutions sa ilalim ng connectivity and digital infrastructure. The first one is the broadband, mobile, and 5G. So halimbawa sa 5G ngayon is umaabot na kasi sa 55% ng population worldwide, yung halos 1/3 na lahat ng broadband subscription is 5G. Sa 5G kasi, hindi nakakagulat no, na yung mga video ngayon is mas mabilis na siyang naglo-load kumpara sa dati kasi nga 5G na or mas mataas na yung ginagamit natin. So dito sa connectivity, nabanggit nga kanina na ginagamit siya hindi lang para mag-aral or mag-research kundi to connect to other people. Especially kapag meron tayong pamilya sa ibang bansa, mahalaga yung connectivity kasi nakakamusta natin sila kahit pamalayo sila. And kagaya ng sabi ni Christine, hindi hadlang yung distance kapag meron tayong connection. So yung pangalawa is the satellite internet. So yung satellite internet, ang ina-address nito is yung mga tao na nasa hindi ma-reach kagaya na lang ng mga bundok, liblib na lugar, ganyan. Kasi ang problem sa kanila is mahirap silang i-reach. So yung mga ganitong problema, meron silang solution which is the tinatawag na Starlink ni Elon Musk. So sa mga itong Starlink, nakikita ko siya mostly sa mga camper van, yung mga nagba-vlog ganon. Kasi nga pumunta sila sa iba't ibang lugar, meaning hindi stable yung mga internet doon or yung mga nasagap nilang signal doon. So kailangan nila ng ganitong type ng connection para kahit saan sila mapunta is meron silang nasagap na connection and makakapag-search sila kung ano yung mga kailangan nilang information. So yung pangatlo naman is the cloud computing. So meron tayong cloud computing. So sa cloud computing, meron tayong lahat tayo gumagamit ng Google Drive or iOS. So para mag-store ng files, di ba? So dati kasi bumibili pa tayo ng flash drive ganyan. So imbis na bumili pa tayo ng flash drive, kagaya na lang sa mga may business, kailangan na ng malaking physical server. Tayo, hindi natin kailangan ng ganun kasi meron na tayong cloud computing. Or imbis na bumibili tayo ng mga flash drive para doon mag-store ng mga data, pwede na natin siyang ilagay online, which is mas safe din. So next tayo sa AI, big data, and cybersecurity tools. So pag-usapan na natin yung AI and generative tools. So karamihan sa atin, no, gumagamit na tayo ng mga AI such as ChatGPT, Claude, ganyan. So ginagamit natin to hindi lang para for leisure, ginagamit natin siya para sa school, para sa work, ganun. Kasi nga mas napapadali niya yung gawain natin. Kapag meron tayong mga data na hinahanap, yung mga million data na meron online is pwede niya nang paikliin, no? So kinukuha niya yun para mas matpadali yung natin, yung gawain natin. So isa rin yung mga dito, isa banggit nga ni Christine kanina, yung sa mga AI is isa rin dito yung mga recommendations sa YouTube, mga ganon. So isa rin to sa mga ito madalas ginagamit sa panahon ng information age, yung AI and generative tools. So pangalawa naman is the big data analytics. So supports better decisions in healthcare, agriculture, business, and disaster response. So sa tingin natin, palagay natin, paano ba nalalaman ng pag-asa kung saan uulan ng malakas or kung kailan darating yung susunod na bagyo? So dito pumapasok yung mga big data analytics. So sinabi nga ni Sir PJ dati na yung ginagamit sa mga pag-asa is the supercomputer, kung naaalala nyo, no? Yun yung mga ginagamit nila para mag-analyze ng mga ganito kalalaking data. Ginagamit din siya para mag-predict sa mga healthcare, ginagamit siya para mag-predict ng disease outbreaks. And then sa agriculture naman, ginagamit siya para malaman kung kailan yung magandang season para mag-ani. So, hindi lang siya ginagamit para sa agriculture and business. Ginagamit din siya for disaster response such as pag-asa and then NDRRMC. Yung nakaka-receive tayo ng mga text kapag merong mga mangyayari such as lindol, ganon, bagyo. So, mahalagang bagay din siya. So, next is the cybersecurity, encryption, biometric authentication, and multi-factor login protect data in transit and at rest. So, sa atin, gumagamit tayo ng mga Face ID or fingerprint. So, karamihan ng mga cellphones ngayon or mga gadgets ngayon, meron ng ganito. Yung mga two-factor authentication, yung ganon. So, ginagamit siya minsan para mag-unlock ng phone, para mag-login sa GCash, ganon. So, yung halimbawa ng cybersecurity is yung mga, yun nga, sinabi ko, encryption, biometric authentication, and multi-factor login. So, by this, naprotektahan yung mga data natin kahit store siya online. Di ba nga sabi ko kanina, mas madali nang mag-store ng files online. So, kapag may ganito tayong type ng security, hindi tayo kakabahan kapag nasa online yung data natin kasi alam natin na secure siya and tayo lang yung makakapagbukas nun. So, ito yung isa sa mga pinakamahalagang pag-usapan, which is the fighting misinformation. So, dito sinabi na telling true information from the large core of internet content. Ngayon kasi madali na tayong maloko kasi may AI na, and yung AI sobrang laki na ng sakop niya kasi kayang-kaya nang gayahin lahat, boses, mukha, kilo. So madali na tayong mamisinform. So madali na tayong maloko kasi mas madali na siyang mapakalat unang-una kasi lahat tayo online na. So madali tayong mabiktima. So dapat una nating malaman is the fact-checking platform. So independent organizations and platform labels flag false or misleading claims. So dito, merong mga tawag dito, I don't know if nakita nyo rin to, pero sa mga, nung 2022, back in 2022, nung election, merong mga post doon na kapag, misinformation siya, may nakalagay doon na tawag dito, hindi siya, merong nakalagay doon na label na, this is misinformation. So, mahalaga yun kasi,
kahit na marami siyang engagement, kapag nabasa mo yung label na yun, malalaman mo na siya na hindi siya tamang ipakalat kasi nga mali yung mga nakalagay dun sa post na yun. So ang mga kadalas na gumagamit nito is the Rappler, sila yung meron silang mga fact check section. So mahalaga to, hindi lang sa pagdating sa election, mahalaga to sa lahat ng bagay kasi kapag lalo na marami ng bata ngayon ang gumagamit ng mga online sites. So mas madali sa kanila yung maloko kasi di naman sila mabusisi pagdating sa pagtingin ng mga data. So mas maganda na meron tayong platform label, flag post or nakalagay doon kung misinformation ba yung pinapakalat online. So yung pangalawa is the AI detection tools. So algorithms help identify deepfakes and coordinate disinformation campaigns. So dito kasi, kaya nga nasabi ko, mahirap na kasing tawag dito, alamin kung AI ba yung isang video or totoo kasi sobrang galing niya ng mag-generate. So mahalaga dito na nalalaman natin or meron tayong mga AI detection tools para malaman natin kung yung isang video ba, kasi meron mga video din online na gumagamit sila ng mga nakakalungkot and nakakaawang video tapos nangihingi sila ng donation, 'di ba? So sobrang unfair nun sa mga tao na kailangan talaga ng tulong. AI lang naman 'yan. So mahalaga na meron tayong mga ganitong tools para nalalaman natin if deserve ba ng isang tao ng ng kahit empathy kasi hindi naman nakakaramdam una-una yung AI ng pain. So dapat inaalam natin dito sa sa mga nakikita natin sa algorithm natin kung tama ba siya. And mahalaga na may AI detection tools tayo para nahihiwalay natin yung mga dapat na data sa mga hindi dapat. So yung panghuli is the media and digital literacy. So school and libraries teach people to evaluate sources and verify before sharing. So mahalaga to na step sa pag-fight ng misinformation is mauna muna yung sa schools na tuturuan yung mga students na i-verify yung mga sources. So kasi gumagamit na tayo ng AI, 'di ba? Hindi naman natin matatanggi, nakakatulong siya kahit sa research. So kailangan tinuturo sa school itong yung step na to na dapat inaalam ng student bago na ilagay sa paper nila if tama ba yung ilalagay ng information. So hindi naman maling gumamit ng AI. Ang mali doon is kung paano mo siya ginagamit. So madaling salita, bago tayo mag-forward o maniwala sa mga data or sa mga information na nakita natin online, tanungin muna natin yung sarili natin. Totoo ba to at may basis ba tayo rito? Ngayon, dadako naman tayo sa future developments. So future developments, pag-uusapan natin yung mga emerging technologies na meron tayo. So unang-una is yung advanced and general AI. So sabi dito sa advanced and general AI, hindi na ito basihan kung gaano kalaki or gaano kaganda yung model, kundi kung gaano ka-autonomous ang isang AI. So sinasabi nga nila, nandito tayo sa era na kung saan yung mga AI is halos lahat ay involved na. Like tulad ng sinabi dito, 40% daw, 40% ng enterprise apps or ng application is embedded na ng AI. Ayan ay base kay Gartner. So, isa sa sinasabi din nila dito, yung AI kasi, ginagawa nila na maging autonomous. Kumbaga, kaya na niyang mag-isip ng sa kanya lang. Next naman is yung quantum computing. So, kapag sinabi natin quantum computing, dito medyo urgent and mas maaga itong nangyari kaysa sa inaasahan ng lahat. So, may mga studies na lumalabas noong January 2026, sinasabi na kaya nang basagin ng quantum computers ang mga encryption. Pag sinabi natin encryption, nandito yung mga passwords, yung mga information. So, sabi nga nila, pwede daw siyang mangyari as early as 2030. At mas kaunti ang mga qubits na kinakailangan dito. So may tinatawag ding harvest now, decrypt later. So ang harvest now, decrypt later, isa siyang attack. Ibig sabihin, kinukuha niya ngayon or kinukuha ng mga hacker ngayon yung mga information and then i-decrypt yun pagdating na ng panahon na kaya na ng quantum computing ihunin yung information. Kaya tayo tinatawag na year of quantum security. So si Google mismo, nilipat niya lahat ng internal traffic nila sa quantum resistant encryption. So malaking bagay ito para sa current encryption. Next naman is yung brain-computer interfaces. Pag sinabi natin brain-computer interfaces, mas mabilis yung progress nito. So si Neuralink, umabot na sa 26 patients yung naipagplantahan nila ng brain-computer interfaces. So, noong January 2026, meron lang siyang 21. Pero noong mid-2026, meron na agad siyang 26 na implants ng brain-computer interfaces. So, lumawak siya, umabot siya sa UAE, sa UK at sa Canada. So meron siyang dalawang klase ng trial. Una is yung tinuturuan nila yung mga paralyzed na tao na mag-control ng computer o ng robots gamit ang isip nila, which is ito. So next naman is yung ginagamit nila yung mga voice. So para ito sa mga tao may matinding speech impairments. Dinidecode nila yung intended speech mula sa utak para lumabas doon sa computer. Pero take note, wala pa ring naka-full FDA approval kasi lahat ng brain-computer interfaces is investigation pa rin and under experiment pa rin. So ano nga ba yung mga society adapting to the future tech? So ang teknolohiya kasi is mabilis siyang umusad kaysa sa batas, kaysa sa ethics, kaysa sa institution na dapat gumagabay sa atin, lalo-lalo na sa batas. So mas mabilis pa ang pag-evolve ng technology kaysa sa batas. So makikita dito na yung mga policy gaps. So unang-una, ano nga ba yung mga pwede natin itanong? So sino nga ba dapat yung yung may-ari or sino nga ba dapat yung accountable pagdating sa AI kapag may masamang nangyari? Sino nga ba mananagot kapag nasira yung algorithm? Next naman is yung makikita din natin na lumalawak na nagwa-widen na yung digital divide. So pag sinabi natin ganito, pwedeng lalong lumala ang inequality kung hindi nakakasabay or hindi kasabay umusad ang connectivity at skills training, lalo na sa mga low income na lugar. So yung mga hindi kayang humabol sa sobrang bilis ng improvement ng technology, mas nahihirapan silang magkaroon ng connectivity and ng skills. Next naman is education must evolve. Yun nga, tulad nga ng sinabi kanina, lahat tayo is kailangan din sabayan or makipaghabulan sa edukasyon na umuusbong. So kailangan ituro din ng digital at AI literacy kasabay ng technical skills. Hindi siya idadagdag bilang afterthought pagkatapos ng lahat. So let's proceed to part number 4, which is yung protecting society and the planet.
So, let's talk about yung mga risk pag na-abuse or na-misuse yung technology na mayroon tayo ngayon. So, kasi oo, no, malaking tulong siya, pero kung hindi natin ito ginagamit ng tama, marami rin siyang pwedeng masirang parte ng society at pati na rin sa planet natin. So, sa risk of abuse and misuse, meron tayong ditong yung first, misinformation and deepfake. So, alam nyo na yung mga fake videos or fake audio na parang totoo pero hindi pala, no? So, lumalaki na yan ngayon dahil nga sa AI. So, halimbawa, may kaso noong 2024 kung saan yung isang finance employee sa isang kumpanya ay na-scam ng $25 million dahil sa isang video call. So it turns out na lahat pala ng kasama niya sa call na sinabing yun, pati yung CFO ay deepfake lang pala. So grabe 'di ba yung ganun kadelikado kapag na-abuse ang technology natin. So nasisira yung tiwala natin sa mga institution, sa media at pati na rin sa isa't isa. So the next one is yung privacy violation. So every day tayo ay nag-iiwan ng ating digital footprint. For example, yung data natin, yung location, kahit anong ginagawa natin online. So, pag na-access ito ng maling tao, pwede itong maging surveillance, data breach, o identity theft, no? Malaking issue ito, lalo na ngayon na halos lahat ng info natin ay nasa online na. Pangatlo is yung cybercrime. So, habang lumalago ang connectivity natin, mas marami tayong nakakakonekta online, no? So, lumalago rin ang hacking, yung scams, at ransomware. So, ang totoo niyan, no, kahit anong industry targets talaga ito ng mga cybercriminals. So, dahil alam nilang mas malaki ang makukuha nila kapag successful sila sa ginagawa nilang pang-scams. Pang-apat is yung digital divide. So, hindi lahat ay may access sa magandang internet o gadgets. So, kapag mas advanced ang technology, mas malaki rin ang gap sa pagitan ng may access at yung mga walang access. So, nagdadagdag ito sa existing social at economic equality sa lipunan. The next, yung panglima is yung environmental cost. So, kahit digital ang tawag na rin sa technology, no, may physical cost pa rin siya sa ating planet. So yung mga data centers, kumakain sila ng malalaking energy at tubig. Tapos yung mga lumang gadgets na itinatapon natin, no, nagiging e-waste siya. At ngayon sa data ngayon halos umaabot na ng 62 million tons ng e-waste ang nag-generate globally kada taon. So pero mas kalahati lang nito ang properly na nare-recycle. So ang iba nasa landfill. So nasa landfill na lang o nagiging toxic waste na. So overall, ito yung mga risks na kapag na-abuse natin ang technology, hindi lang tao ang naapektuhan, kundi pati na rin ang buong lipunan at kalikasan. Proceed tayo sa safeguards, yung policy, ethics, and sustainable tech. So ngayon naman, paano natin ito mai-address? So meron tayong 6 na safeguards na dapat tatandaan. First, yung legal and policy. So meron tayong mga batas na protection tulad ng Republic Act 10173 o Data Privacy Act dito sa Pilipinas at GDPR naman sa Europe. So kasama rin dito yung mga cybercrime laws na naglalayong parusahan ang mga umaabuso ng technology. Pangalawa is yung ethical AI guidelines. So dapat may standards tayo para sa transparency, fairness at accountability sa AI system. So ibig sabihin lang nun, no, hindi lang basta gawa ng AI ang mga company, no, kailangang responsible rin sila sa magiging epekto nito sa mga tao. Pangatlo is yung digital literacy education. So dito, papasok ang papel natin bilang mga estudyante at kabataan. Kailangan turuan nila tayo, no, at ituro rin natin sa iba kung ano ang tinuro nila sa atin. So kung paano mag-verify bago i-share yung information, at kung paano makikilala ang manipulation online. Gaya na lang ng mga fake news o scams na nangyayari sa ating paligid. Pang-apat is yung sustainable tech. So kailangan bigyan din natin ang environmental side. So mag-recycle ng e-waste ng maayos at suportahan ng mga green data centers na may energy efficient. Pang-lima, global cooperation. So dahil connected nga tayo sa buong mundo, kailangan magtulungan din ang mga bansa, no. So halimbawa, sa pamamagitan ng ITU at UN, no, nagko-coordinate para masiguro natin na yung benepisyo ng connectivity ay maaabot talaga ng lahat. So hindi lahat ng mga hindi lang 'yun para sa mga developed na bansa, no. So yung lastly, yung individual responsibility. Sa huli, tayo rin bilang individuals ang may malaking papel. So kailangan mag-isip muna tayo bago mag-share. Protektahan natin ang mga sariling personal data at kung kailangan i-report agad kapag may nakitang abuse o scam online. So sa madaling salita guys, no, ang technology ay parang knife lang siya, no, kasi depende yung paggamit natin ng knife, no. Pwedeng ito yung pakinabang sa atin, no. Pwede rin siyang maging mapanganib, no. Ang mga risk na tinalakay natin mula sa misinformation, privacy violations, cybercrime, digital divide hanggang sa environmental cost ay paalala na hindi sapat ang pag-unlad ng technology. So kailangan sinasamahan din ito ng responsibilidad. So sa pamamagitan ng mga batas, ng ethical guidelines, education, sustainable practices, and global cooperation at personal na pananagutan, mas may iwasan natin na maging kasangkapan ng pananakit ng technology. So sa halip, gawin natin itong tunay na kasangkapan or para mas maayos na lipunan at mas malusog ang ating Earth. So sa huli, tayo rin mismo ang magpapasya kung paano natin gagamitin ang kakayahan natin sa teknolohiya, maging responsible man tayo o hindi. So, marami tayong natutunan sa information age naming tinalakay. Isa na rito is that power comes with responsibility, innovation must be paired with regulation, ethics, and sustainability. So, kagaya nga ng sinasabi ni Spider-Man, great power comes with great responsibility. So, ito po yung group 1 and thank you po sa pakikinig.